Anong pinakain mo kay Lola? At gusto niyang pakasalin kita? Nilason mo ba yung isip ni Lola Olivia, ha? Halos madurog ang buto ni Alicia sa mga kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Asher. Ash, I didn't do anything. Nasasaktan ako. Mahinang tangis ni Alicia habang hinihila ang mga kamay na hawak ng binatang si Asher Montenegro. Kahit balibalik na rin ang mundo, hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo, Alicia. Kahit ikaw ang pinakahuling babae sa mundo, hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Inis na itinulak ni Asher si Alicia. Walang class at elegance kung magsuot ng damit ang babae. Napakasimple na animo'y pinaglumaan na ng panahon. Lagi pang nakapusod ang mahabang buhok na ilang dekada na yatang hindi nakakakilala ng salon. Napangiwi na lamang si Alicia habang sapo ang ulo na nauntog sa padera dahil sa lakas ng pagkakatulak ni Asher. Ash, naramdaman niyang tila umiikot ang paligid habang napahawak sa t-shirt na suot ng binata. Bitawan mo nga ako, nakakadiri ka. Muling itinulak ni Asher si Alicia na dahilan upang tuluyang mabuwal sa sahig at nawala na ito ng malay. Yun ang tagpong naabutan ni Doña Olivia pagpasok sa salas ng villa. Dylan, anong nangyayari dito? Sigaw ng nahintakutang matanda na nilapitan ng walang malay na si Alicia. Alice, Alice! Hiyaw ni Doña Olivia. Napalingon si Asher at ganoon na lamang ang pagkagulat nang itihaya ng lola ang katawan ni Alicia ay maraming dugo ang lumabas mula sa ulo ng babae. Dahil doon ay napalunok na lamang si Asher. Hindi niya sinasadyang itulak ang dalaga. Naiinis lang talaga siya sa pagmumukha ni Alicia. Kaagad na dinala ni Asher ang dalaga sa ospital habang sinusundan naman sila ng black sedan ng Lola Olivia niya. Mananagot ka sa aking damuho ka kapag may nangyaring masama kay Alicia. Lola naman kasi, bakit mo ba kasi ako pinagtutulakan sa babaeng yan? Himutok nitong si Asher. Mabait si Alicia at mahal na mahal ka. Hindi kagaya ng Monique na yon. Mukha lang naman yung pera. Pera lang ang habol sa iyo nun. Singal ng matandang babae sa kanyang apo. Lola, mabait si Monique. Hindi mo lang binibigyan ng chance na makilala. Hinuhusgahan mo na kaagad. Mahal na mahal ko si Monique, Lola. Ay, bahala ka dyan sa buhay mo, Dylan. Pagsisisihan mo kapag hindi ka nagpakasal kay Alicia. At hindi ko tatanggapin ang Monique na yan. Bulyaw ng matanda, sabay hampas ng cane sa braso ng apo. Napabuntong hininga na lamang si Asher. Paano bang kumbinsihin ng lola na hindi siya magpapakasal kay Alicia? Lumipas ang ilang mga araw at nakalabas na rin si Alicia ng ospital. Maingat na ipinatong ni Alicia ang planchado ng slacks pants, long sleeves at pati na rin ang coat sa kama ni Asher. Naririnig niya ang agos ng tubig mula sa banyo ng kwarto ng binata na ibig lamang sabihin ay naliligo pa ito. Siya kasi ang naghahanda ng mga gamit ni Asher para sa trabaho nito. Mula sa damit, sapatos nito, at pati na rin sa agahan. Parang kailan lang pero 10 taon na pala ang lumipas, simula noong una niyang nakilala si Asher sa paaralan. Iniligtas siya ng binata mula sa mga kidnappers at doon nagsimula ang infatuation ni Alicia sa binata na sa kalaunan ay naging pag-ibig na nga. Lagi niyang pinagmamasdan mula sa malayo si Asher. Lahat ng achievements at ganap sa buhay ni Asher ay alam ni Alicia. Kaya para makapasok sa buhay ni Asher, ay nagtitiis si Alicia at iniwan ang buhay niya para maging caregiver ni Lola Olivia. Magkasundo sila ng matanda sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkain. Napamahal na rin si Lola Olivia kay Alicia, pero si Asher ay napakalayo ang loob sa dalaga. Lalo na noong sinabi ni Lola Olivia na pakasalan siya. Kaya naman mas lalong nagalit si Asher kay Alicia. Hindi na naaalala ng binata ang nangyari noon. Kung sa bagay, 12 years old pa lamang noon ang dalaga noong nangyari ang kidnapping incident sa school nila. Si Asher naman ay 15 years old pa lamang ng mga panahon ngayon. At hindi rin naman nabanggit ni Alicia kay Asher na siya ang batang babae na iniligtas nito ng araw na yon. Anong ginagawa mo dito? Napapitlag si Alicia sa pagmumuni-muni nang dumagongdong ang boses ni Asher sa 4 na sulok ng kwarto. Nakalabas na pala ito ng banyo. Inihatid ko lang ang damit mo, Ash. Napatitig si Alicia sa hubad na katawan nito. Tanging towel lamang na puti ang nakabalabal sa ibabang katawan ni Asher. Napaka-macho nito
at pormang-porma ang malapandesal na abs na bumagay naman sa malapad na dibdib ni Asher. Maskulado ang mga braso niya at dahil doon ay napalunok na lamang si Alicia habang napatitig sa binata. Idagdag pa ang kagwapuhang taglay ni Asher. "Are you done checking my body?" Napangisi si Asher na lumapit kay Alicia at tinawakan ito sa magkabilang balikat. Itinaas ang maliit na pisngi ni Alicia at napatitig sa kulay brown ng mga mata nito at ang amoy ng katawan ni Alicia na tila pamilyar sa kanya. Nagdudulot iyon ng init sa katawan niya na parang gustong ikulong si Alicia sa mga bisi. "Get out! You're lunatic!" Bulyaw ni Asher sa mukha ni Alicia nang makabawi sa nararamdaman. Napatangan na lamang ang dalaga na parang kandilang itinulos sa kinatatayuan. Nararamdaman na lamang ni Alicia na hinila siya ni Asher papalabas ng pinto ng kwarto. Halos mapatalon pa si Alicia ng pasalyang isinara ni Asher ang pinto sa likuran niya. Kinagabihan, napahilot sa sentido si Asher habang binabasa ang monthly report ng auditing office nila. Kanina pa siya pabalik-balik na sinusuri ang mga papel, ngunit hindi na nagmamatch ang mga numerong ito sa expenses ng kumpanya. Sumasakit na ang ulo ni Asher kung saan nagkulang at kung bakit ganito ang nangyari sa audit ng sariling kumpanya. "Ash, ipinagtimpla kita ng kape. It's Alicia." Lalong napasimangot si Asher, ngunit hindi naman matatanggihan ang inaalok nitong kape dahil sa totoo lang ay napakasarap gumawa ng kape ng caregiver ng Lola Olivia niya. "Ilagay mo na lang dyan." Naiirita si Asher nang lumapit si Alicia at kaagad na lumibot sa likuran ng upuan niya. "What are you doing?" Bulyaw ni Asher, ngunit natigilan siya nang ekspertong hinagod ni Alicia ang sentido. Nababawasan ang sakit ng kanyang sentido habang hinahawakan nito ang kanyang ulo. Banayad at napakagaan ng mga kamay nitong minasahe ang sumasakit na ulo. Napapikit na lamang si Asher sa ginawa ni Alicia. Pikit matang sumandal si Asher sa upuan. Nararamdaman niya pa ang malambot na dibdib ni Alicia na dumadampi sa tuktok ng ulo. Gusto niyang magprotesta, but her scent ay nagbibigay sa kanya ng kaaya-ayang pakiramdam na tila kay sarap amoy-amoyin. Teka, bakit parang pamilyar sa kanya ang amoy ni Alicia? "Ash, baka gusto mong lumipat roon sa sopa para naman marelax ka? Mamasihin ko lang ang sentido mo." Malumanay na wika ni Alicia. Tila hindi naiintindihan ni Asher ang nararamdaman. Nakaagad na sumunod sa babaeng si Alicia hanggang sa payapang nakatulog si Asher sa sofa habang minamasahe ng dalaga. Napangiting tinignan ni Alicia ang binatang kay tagal na niyang minamahal at malumanay na dinampian ng halik sa sentido. Lumapit si Alicia sa mesa at isa-isang tinapos ang lahat ng gagawin ni Asher. Napakalaki ng short of cash sa auditing office ni Asher. Halos mangangalahating milyon ang naiwala nito sa kumpanya. Muling pinagmasdan ni Alicia ang papel at binilugan ng mga questionable slush fund na dahilan ng shortage of cash ng kumpanya. This slush fund ay nawawala na parang bula na wala man lamang proper audit na ginawa kung saan napupunta ang perang iyon. Nakatulog si Alicia matapos gawin ang trabaho ni Asher na nakasandal ang ulo sa mesa. Madaling araw nang magising si Asher at napabalikwas na lamang siya sa bangon nang maalalang hindi pa pala tapos ang gawain niya. Nakatulog siya matapos masahihin ni Alicia ang buong ulo niya. Kaagad na tumungo si Asher sa lamesa at napatanga nang makitang naka-arrange na ang mga papel. Anong ginawa ng babaeng yon? Kinakabahang hinagilap niya ang mga papel dahil sigurado siyang baka hindi na niya mahanap kung hanggang saan ang sequence na natapos niya. Ngunit nabigla na lamang si Asher nang makitang maayos na naka-arrange ang lahat at solve na ang problem niya. Napakalaki ng short of cash na nangyari sa kumpanya. Kahit hindi makapaniwala na inulit niya ang lahat, but it's perfect. At wala siyang nakitang mali roon. Talagang napakalaki ng perang nawala sa loob ng kumpanya niya, sa loob ng isang buwan lamang. May mga marka na noong mga araw na may nawawalang cash ang binilugan at hindi ito dumaan sa auditing office sapagkat hindi niya ito mahanap sa records ng auditing team. Hindi na muling nakatulog pa si Asher sa isiping ipapatawag niya ngayong umaga ang buong auditing team at ang accounting team ng kumpanya niya. Napaisip si Asher kung sino ang tumapos ng gawain kagabi, yet he found himself checking his monitor na nakakolekt sa camera sa loob ng study room. Kitang-kita niyang si Alicia ang tumapos ng gawain.
paanong napakagaling ng accounting and auditing ang isang caregiver na kagaya nito. Napalunok na lamang si Asher nang makita kung papaano siyang inalagaan ni Alicia kagabi. Naipukpok ni Asher ang kamao nang makita niyang hinalikan siya ni Alicia sa noo. Ang kapal ng babaeng yun, para halikan ako. Bumangon muli ang pagkainis ni Asher sa dalaga at inis na nilamukos ang nahawakang papel. Ngunit nahimas niya ang noong hinahawakan ni Alicia at may namumuong kakaibang damdamin sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Paalis na si Asher papuntang opisina nang makita sa gilid ng mga mata si Alicia na nasa kusina at tumutulong sa pagluluto ng mga katulong. Hindi ba natutulog ang babaeng to? Sinilip niya ito sa kusina at nakita itong naghahanda ng baon niya. Ibig sabihin, ito yung nagluluto ng baong dinadala niya sa opisina. Ash, ito na yung baon mo. Itapon mo na lang o kainin mo. Singal niya kay Alicia. Ash, sabi kasi ni Lola na ipaghanda kita ng baon mo. Simula ngayon na hindi na ikaw maghahanda ng baon ko. Naintindihan mo ba? Sa opisina ni Asher, parang sumasakit yung ulo niya sa nalaman na siya pala ang gumagastos ng mga perang nawawala sa kumpanya. Una, bumili siya ng napakamahal na Blue Moon Diamond ring na ibinigay niya kay Monique. Pangalawa, ay nagbigay siya kay Monique ng pera para pang allowance nito sa pagbabakasyon sa Palawan. Sigurado siyang mumurahin siya ng kapatid niyang si Drake sa oras na malaman ang nangyari sa kumpanya nila. Sir, nagkakagulo po sa labas. Napatayo si Drake sa kinauupuan nang marinig ang sinabi ng sekretary. Monique, ibalik mo sa akin yan. Ang kapal ng mukha mo, Alicia. Pumunta ka pa talaga rito sa opisina ni Asher? Inutusan lang ako ni Lola Olivia na dalhin niya rito sa opisina ni Asher. Inutusan ka? O ikaw talaga yung pumunta rito? Ang kapal ng mukha mong babae ka. Isang sampal lang dumapo sa mukha ni Alicia mula kay Monique. Napasa po si Alicia sa pisngi na tila namamaga sa tama ng palad ni Monique. I'm sorry, Monique, pero inutusan lang talaga ako ni Lola na dalhin kay Asher yan. Napayuko si Alicia sa nararamdamang pagkapahiya sa nangyari. Binuksan ni Monique ang folder at nakita ang kasunduan na nangangailangan ng perma ni Asher. Naningkit ang mga mata ni Monique nang mabasa ang nilalaman ng kasunduang yon. It is the multi-dollar deal project na ilang buwan niya nang pinaghirapang makuha, ngunit sa hindi niya malamang dahilan ay hawak ng babaeng ito. Monique, mahalaga kay Asher ang kontrata na yan, kaya't ibalik mo sa akin. Maigpit na hinawakan niya si Monique at nakuha niya ang papel na naglalaman ng kasunduan sa Prime Triad Company. Anong gulo na naman tong dinala mong babae ka ha? Napakagatlabi na lamang si Alicia nang makita si Asher na lumabas mula sa opisina. Ash, tignan mo ang babaeng yan no? Ninakaw niya sa akin yung project na matagal ko nang pinaghihirapang makuha. Napirmahan na yan ng Prime Triad. And now, ninakaw ng babaeng yan. Hindi ko alam kung paanong napunta sa kanya ang dokumentong yan. Umiiyak na napayakap si Monique kay Asher. Walang kahirap-hirap na hinablot ni Asher mula kay Alicia ang folder. At tama nga si Monique, it's the multi-dollar project deal. Ang hawak nitong si Alicia. Naningkit ang mga mata niyang matiim na nakatingin kay Alicia. Ash, hindi totoo yan. Inutusan lang talaga ako ni Lola na dalhin yan sa'yo. Sinunghaling. Hindi mo ba alam kung ilang buwan tong pinaghirapan ni Monique, ha? Ash, si Lola ang nagbigay sa akin yan. Sinabi niyang dalhin ko raw rito. Lalo mo lang dinadagdagan ng galit ko sa'yo, babae ka. Ash, nawala sa akin yung dokumentong yan kagabi. Nabigla na lamang ako na dala-dala niya na pala ngayong umaga. Isusurpresa sana kita. Maarating wika ni Monique na kumapit sa braso ni Asher. Umalis ka na at wag ka nang magpapakita pa sa akin. Naintindihan mo ba? Alis! Sigaw sa kanya ni Asher. Pinagtitinginan siya ng lahat ng tao sa opisina ni Asher at marami pang nagbulong-bulungan ng mga masasamang salita laban sa kanya. Ew, walang hiya talaga ang babaeng yan. Caregiver lang naman yun ni Doña Olivia. Kismis ng isang tauhan ni Asher sa opisina. Si Miss Monique pa talaga ang ninakawan niya ng project? Akala siguro ay paniniwalaan siya ni Senyorito Asher. Napahiya ka, no? Tawanan ng 5 babaeng nasa harapan ni Alicia. Sobrang hiyang-hiya si Alicia na nilisan ng opisina ni Asher at umuwi ng Grandville kung saan naroon ang mansyon ni Doña Olivia Alquizar. Isang malakas na sampalang tanggap ni Asher mula sa Lola Olivia nang dumating siya sa mansyon. Hindi naman nakahuma si Monique
na nasa tabi nitong si Asher. Kagad itong kumapit sa braso ng binata. At dinala mo pa talagang sinungaling na yan dito sa bahay? Lola, nagkakamali ka. Kung ano man ang sinabi ni Alicia ay hindi na ituloy ni Asher ang sasabihin. Nang isang kamao na naman ng kanyang Lola Olivia ang tumama sa pisngi niya. Nagkakamali ka sapagkat kasama ko si Alicia nang makipag-deal ako sa CEO ng Prime Triad. Dahil kaibigan ni Alicia si Massimo Priam na CEO ng Prime Triad. Sigaw ni Doña Olivia sa kanyang apo at napanganga na lamang si Asher sa kanyang narinig. Inutusan ko si Alicia na dalhin sa iyan para maresolba mo yung kakulangan ng cash supply sa kumpanya. Naalala kong magkaibigan si Massimo at si Alicia. Kaya't pinakiusapan ko si Alicia to make an alliance with Massimo. Pero anong ginawa mo? Mas naniwala ka pa sa lintang yan? Walang ibang ginawa kung hindi waldasin ang ari-arian ng pamilya natin? Lola, let me explain. Matagal ko na po kasing kinakausap yung si Massimo about this. Kaya I thought na ang kontratang yon ay siyang bunga ng pagsisikap kong ilapit kay Massimo ang project natin. Paliwanag ni Monique. At hindi mo ba alam na ang nangyari just now sa kumpanya, ha? Oo nga pala, hindi nyo pa pala alam. Dahil galing pala kayo sa date nyo. Naungot siyang wika ni Doña Olivia na pinandilata ng mga mata si Monique. Prime Triad, just drop your project. Pagkatapos mong ipaalam na si Monique ang magdadala ng project na yan. Dahil Massimo, just agreed to this deal sa kasunduang si Alicia ang magiging head ng project na ito. Bulyaw ni Lola Olivia. Nang hihinang napailing na lamang si Asher sa narinig at matiim na tinitignan ng tumatakbong si Alicia papalapit sa kanila na may dalang tubig. Lola, tama na po. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Massimo regarding this deal. Kaya please, tama na po. Napasa po si Doña Olivia sa dibdib niya habang dinuduro ang apo. Napakawala mong kwenta. Ang tigas-tigas ng ulo mong bata ka. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo, lalo na kay Alicia. Humangos ito habang napapangawi sa sakit na nararamdaman sa dibdib. Lola, tama na po. Asher, dali natin si Lola sa ospital. Sinigawan ni Alicia ang nakatangang binata at saka pa lamang ito tila na tauan at napatingin sa lola niya na bumagsak na malapit sa katawan ni Alicia. Matapos ang isang linggo, ay nailibing na rin si Doña Olivia. Malungkot na inaayos ni Alicia ang mga gamit ng matanda sa cabinet nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Iniluwa doon ng malaking bulto si Asher na matalim na nakatitig sa kanya. Ash, inaayos ko lang ang mga gamit ni Lola. Lalabas ako kaagad rito pagkatapos ko. Anong meron ka at nagawa mong paamuhin si Lola, ha? Namumungay ang mga matatalim na mga mata nitong lumapit kay Alicia. Ash, lasing ka. Kinakabahan si Alicia nang mapatitig sa mga matatalim na mga mata ni Asher. Nakainom lang ako at konti lang yon. Alicia, why are you so dumb, ha? Kahit galit na galit ako sa'yo, hindi ka pa rin umalis. Bakit? Ano bang meron? Kahit napakasama ng ugali ko sa'yo, nandito ka pa rin. Tama si Lola Olivia. Wala kang kwenta. Wala akong kwentang tao. But you stayed here in this house. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng dalaga at inilapit sa mukha niya. Napapikit na lamang si Alicia dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya nang maamoy niya ang mabangong hininga ni Asher na umahalo sa amoy ng alak. Ash, bitawan mo ako. Marahang tinulak niya ang binata, ngunit hinapit siya ni Asher papalapit sa katawan nito. Hindi ba sabi mo mahal mo ko, Alicia? Hindi ba sabi mo you're willing to spend the rest of your life with me? Nakangising wika ni Asher habang ang hininga nito ay nasa pisngi ng dalaga na ngayon ay tila nalalasing na sa sensasyong nararamdaman niya. Ash, mahal na mahal kita. Kahit galit ka, mahal pa rin kita. Kahit ayaw mo sa akin, mamahalin pa rin kita. Kahit ilang ulit mo na akong saktan, Asher. Napaluha na lamang ang dalaga habang nakatitig sa mga mata ni Asher. Nagulat siya nang biglang dumampi ang mainit na mga labi nito sa mga labi niya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Alicia, but Asher pulled her closer and kissed her lips passionately. Napapikit na lamang si Alicia sa hindi maipaliwanag na damdamin na lumukob sa puso niya ngayon. Itinulak siya ni Asher sa kama ng Lola Olivia niya
at sinimulan nitong alisin ang mga damit niya. Sinimulan niyang halikan sa leeg si Alicia at nagbibigay sa kanya yon ng kakaibang damdamin. Mga damdaming tila matagal na niyang hinahanap na hindi niya nararamdaman kay Monique sa tuwing kasama niya ito. Kaya ng gabing iyon ay buong laya niyang naangkin ang pagkababae ni Alicia. Hindi ininda ni Alicia ang sakit na nararamdaman niya nang una siyang angkinin ng pinakamamahal niyang binata. Ang mahalaga ay masaya siya. Sobrang saya ang nararamdaman niya. Paulit-ulit pang ginagawa nila Asher ang mga bagay na yon hanggang sa kapwa sila nakatulog sa pagod. Nagising si Asher sa kama ng kanyang lola Olivia. Nagulat siya nang malamang wala siyang damit at pilit na inaalala sa kanyang isipan ang nangyari sa nagdaang gabi. Natigilan si Asher nang maalalang may nangyari sa kanila ng caregiver ng kanyang lola. Kitang-kita niya ang dugo na nasa kobre kama ng lola, na ibig sabihin, hindi pa naginip ang nangyari kung hindi totoong inangkin niya si Alicia ng paulit-ulit at buong kasabikan. Napatiimbagang si Asher at naisuntok ang mga kamay sa kama ng lola niya. Siya ang unang lalaking umangkin kay Alicia. Napalunok na lamang si Asher at nag-iinit ang pakiramdam ng naging malinaw sa isipan niya ang ginawa nila ni Alicia buong magdamag. "Damn you!" Mura niya sa sarili at nagmamadaling nagsuot ng damit at lumabas ng silid ng lola niya. Nilak niya ang pinto ng silid ng lola Olivia niya upang masiguradong walang katulong na makakapasok roon. Napatigil siya sa harap ng kwarto ni Alicia and curiosity rise on him kung paano niyang nagawa ang bagay na yon sa babaeng kanyang kinaiinisan. Lasing lamang siya. Ito ang tanging naisip niya upang bigyang linaw ang mga bagay na nagawa niya. Pinihit ni Asher ang seradura ng kwarto ng pinto ni Alicia at nakita niya itong tulog na nakahilata sa kama, kaya't dahan-dahan niya itong nilapitan. Nakatunghay ang mahaba at wavy nitong buhok sa pisngi at taliwas na nakikita niyang palaging nakapusot na hairstyle nito. Mahaba at makapal ang malalantik na pilikmata ni Alicia. Napakagandang tignan na ngayon niya lamang nasilayan sapagkat lagi lamang itong nagsusuot ng makapal na salamin sa mata. Matakos ang ilong nito at natural na mapula-pula ang labi nitong walang bahid ng lipstick. Para itong isang anghel sa kagandahan. Hindi napigilan ni Asher ang mga kamay na haplusin ng makinis nitong balat at nabigla siya ng napakainit nito. Muling din naman ni Asher ang noo ng dalaga at talagang nag-aapoy ito sa lagnat. Marahil nang dahil ito sa kagagawan niya kagabi. Naalala niyang para siyang baliw na oso, na hayok sa laman ng paulit-ulit na inangkin si Alicia. Napalunok na lamang si Asher at lumabas na sa silid ng dalaga. Naganda siya ng gamot para kay Alicia nang makitang papasok na sa loob ng mansyon si Monique ay parang binuhusan ng malamig na yelo si Asher nang makita ang girlfriend niya. Paano niya ba itong nagawa kay Monique? "Honey, good morning." Nakangiting humalik si Monique sa pisngi ng boyfriend niya. Ngunit napatras si Monique nang nakaamoy siya ng kakaibang amoy. Para itong pabango ng pambabae. Naningkit ang mga mata niyang napatitig sa mukha ni Asher. "Han, just wait for me sa veranda. Maliligo lang ako." Nagmamadaling umalis si Asher sa harapan ni Monique at naiwan itong nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi maaaring may ibang babae si Asher maliban lamang sa kanya. Si Asher lamang ang pag-asa nilang makabangon mula sa pagkalugi ng kumpanya ng pamilya niya. Kaya hindi siya papayag na may ibang babae ang lumapit sa boyfriend niya. Lumipas ang 2 buwan simula noong nailibing si Doña Olivia, natuloy ang partnership ng Prime Triad at Montenegro Development Corporation. Sa tulong na rin itong si Alicia, ay nangyari nga iyon. Siya rin ang naging head ng project na iyon, kagaya ng napagkasundoan nila ni Massimo Priam. Napatakbo na lamang si Alicia sa comfort room nang makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Ilang linggo niya na itong nararamdaman. At oo, she is 2 months pregnant. Hindi niya alam kung paano itong sasabihin kay Asher. Gayong meron naman itong girlfriend na si Monique na bantay sarado sa lalaki. Napaduwal si Alicia at napahawak sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay parang binabaliktad ang sikmura niya. "Anak, wag mo namang pahirapan si mami oh. Please, be good. Kailangan pa ni mami na magtrabaho." Kailangan niyang ihatid ngayon sa AAA Hotel ang project plan niya na ilang araw niya nang pinagpuyatan. Kasabay ito sa birthday ni Asher na ngayon ay held sa AAA Hotel ang project presentation niya.
Parang narinig naman siya ng maliit na anghel sa sinapupunan niya dahil naging okay naman ang pakiramdam niya. Humarap siya sa salamin at inayos ang nagulong buhok at pinunasan ng pawisang noo at leeg. Naglagay ng konting lip tint ang dalaga at konting blush on at nagmamadaling lumabas ng comfort room. Napakalakas ng ulan nang dumating siya sa harapan ng AAA hotel. Kinapa niya sa loob ng bag ang USB na gagamitin niya sa presentation niya nang bigla na lamang may humila ng kanyang braso at isang nakakatulilig na sampal ang natanggap niya. Ito ay mula kay Monique. "Malandi kang babae ka." Hinila ni Monique ang buhok niyang nakapusod at ilang ulit pang pinagsasampal ang kanyang pisngi. "Monique, masakit na. Bitawan mo ako." Hinila ni Alicia ang buhok, ngunit pinag-aampas naman siya ni Monique sa daladala nitong bag. "Ang kapal ng mukha mo. You slept with my man? Malandi ka. Kung akala mo'y maaagaw mo si Asher sa akin, nagkakamali ka." Galit na galit si Monique nang makumpirma na buntis nga si Alicia. Nung minsang sinundan niya ito sa ospital, nagdududa siyang may nangyari sa kanila ni Asher at Alicia noong araw na yon. Kaya't nagpupuyos ang damdamin niya sa galit. Papatayin niya ang babaeng ito. "Monique, nagkakamali ka. Wala akong balak na agawin si Asher. Isa ka lang hamak na caregiver. Pero ang lakas ng loob mong tumungtong sa Montenegro Development Corporation." Muli na naman siyang inudngod ni Monique sa sahig. Napambuno silang dalawa, ngunit nag-aalala siya para sa kanyang anak. Basang-basa na rin siya ng ulan. "Monique, tama na. Aalis na ako ng MDC. Matapos ang project na to." "Aray Monique, tama na." Malakas na itinulak siya ni Monique at napahandusay siya sa gilid ng kalsada. Napahawak siya sa impis niyang tiyan nang maramdaman ang sobrang sakit ng sinapupunan niya. Sakto naman muli siyang dinaluhong ni Monique nang may dumaang sasakyan at nagip silang dalawa sa isang malaking truck. Malamig ang pakiramdam ni Alicia. Napakasakit ng buong katawan niya at ramdam na ramdam niyang malakas na tulo ng ulan sa katawan niya. Napakaramdam niya'y umiikot ang paligid niya. Kitang-kita niya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang binti. "Anong ginawa mo, Monique?" Sa nahihilong paligid ni Alicia ay kitang-kita niyang inalalayan ni Asher si Monique na ngayon ay maraming pasa ang katawan na natamo dahil sa pagtilapon ng katawan nito sa kalsada. "Ash, that woman, push me sa rumaragasang sasakyan." Umiiyak na yumakap si Monique sa katawan ni Asher. "Alicia!" Nanginginig at galit na hinawakan ni Asher si Alicia. Ramdam niya ang mga daliri nitong halos bumaw na sa kanyang katawan. "Ash, dalhin mo ako sa ospital, Ash. Yung anak natin." Nanginginig daw umawak sa braso ng binata si Alicia. Hindi narinig ni Asher ang mga sinasabi ni Alicia dahil sa sobrang lakas ng ulan. Honey, ang sakit ng katawan ko. Nabali ata yung buto ko." Sigaw naman ni Monique. Itinulak siya ni Asher at pasalampak siyang napaupo sa kalsada. Ash, tulungan mo ko. Yung anak natin." Mahinang wika ni Alicia habang kitang-kita niyang binuwat ni Asher si Monique patungo sa sasakyan nito at bumalik para duruin siya. "Kapag may nangyaring masama kay Monique, mananagot ka sa akin." "Asher, tulungan mo ko." Itinaas ni Alicia ang kanyang kamay, ngunit bahagya lamang iyong pinaalis ni Asher at iniwanan siyang unti-unting nawawalan ng malay. Nagising si Alicia sa ospital dahil dinala siya ng mga taong naaawa sa kanya. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. "Doc, kamusta ang anak ko?" "I'm sorry, miss, but we have done our best. Pero wala na yung anak mo. Late ka nang nadala sa ospital, miss." Ilang minutong nakatitig sa kawalan si Alicia. It takes a couple of minutes bago nag-sink in sa utak ang lahat ng nangyari. Wala na ang doktor sa harapan niya nang kumurap-kurap si Alicia. Bumalatay ang sobrang sakit sa puso, ngunit kahit ni isang patak ng luha ay walang lumalabas sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Alicia at mula doon ay iniluwalang madilim na mukha ni Asher. "You should sign this." Napalunok si Alicia habang tinitignan ang hawak ni Asher na papel. "It's an agreement na pagkatapos ng project mo sa Prime Triad ay aalis ka na sa MDC. Here is the transfer of the property na ipinagawa ko kay attorney. Iniwan ni Lola sa iyo ang butik. And here,
Inilapag nito sa mesa ang isang black card. It's 2 million pesos from me. Kabayaran yan sa ilang taong serbisyo mo kay Lola Olivia. That's enough of wealth para mamuhay ka ng maayos na hindi naghihirap. Ayoko nang makita ka pang uli dito ha. Ayaw ko na rin makitang sinasaktan mo si Monique. Nakatiimbag ang wika nito. Bigyan mo ako ng ballpen. Walang emosyong usal ni Alicia na ngayon ay namumuo ang luhang nakatitig sa dokumentong nasa harapan. Kagad namang iniabot ni Asher ang ballpen mula sa bulsa. Walang pag-aalinlangang pinirmahan ni Alicia ang agreement na yon at pinahid ang tumutulong luha at hinarap si Asher. Tapos na. Napirmahan ko na. Kaya't hindi na ako mananatili rito. Matagal ko nang natapos ang proyektong yan at pati ang maliit na detalye. Ibibigay ko sana sa iyo noong karawan mo. Pero nangyari ang insidenteng ito. Inalis ni Alicia ang suot na makapal na glasses at ilang ulit na kinusot ang mga mata hanggang sa natanggal ang suot nitong contact lenses. Inilabas noon ang kulay brown na magagandang mga mata na pamilyar sa binata. Ngayon ay matalim na nakatitig kay Asher na puno ng galit. Mali ang mahalin ka, Ash. Napakalaking tanga ang umasang mamahalin mo rin ako. Pero hanggang dito na lang ako. Napagod na ako, Ash. At ipapangako kong ito na ang huling luha na papatak sa mga mata ko para sa'yo. Sa muling pagkikita natin, kaaway na ang turing ko sa'yo dahil Ash Montenegro. Paalam. Napakurap si Asher sa narinig na sinabi nitong si Alicia. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ng babae ng ganito. Napakalayo sa Alicia na nakilala niya bilang caregiver ng Lola Olivia niya. Kinuha ni Alicia ang cellphone sa loob ng bag at may tinawagang numero. Paps, kunin mo na po ako. Uwi na po ako sa atin. Nasa Southeastern Hospital po ako. Uwi na po ako sa bahay, Paps. Kagad na pinatay ni Alicia ang cellphone at mabilis ito tinanggal ang swerong nakakabit sa braso. Tumayo si Alicia sa hospital bed at nakapaang naglakad papalabas ng kwartong yon. Nagulat si Asher sa ginawa ni Alicia. Hindi man lamang nito kinuha ang property na ibinigay ng Lola Olivia at ang black card na may lamang 2 million pesos. Parang nainsulto ang pagkatao ni Asher sa ginawa ni Alicia. Mukha talaga siyang pera kahit kailan. Kulang pa talaga ang 2 milyon na yon at ang butik ni Lola na ibinigay sa kanya ng libre. Nagpupupuyo sa damdamin ni Asher sa ginawa ni Alicia sa kanya at nagmamadaling sinundan nito. Hindi niya na pinansin ang pagtawag sa kanya ni Monique na noon ay nasa labi ng hospital. Saktong nakarating na si Asher sa labas ng ospital nang nakita niyang may isang matandang lalaki ang yumakap ng maigpit kay Alicia at pinupog ng halik ang noon nito. Hindi naintindihan ni Asher ang nararamdaman, lalo na nang inakay nito si Alicia at isinakay sa isang napakagandang itim na sasakyan. Kung sino man ang nagmamay-ari ng sasakyan na ito, ay paniguradong napakayaman ito. Pero sino ang taong ito? Ito ba yung lalaki ni Alicia? Parang nag-aapoy sigalit si Asher nang maalalang ilang minuto pa lamang binabanggit sa kanya ni Alicia na mahal siya nito, pero ngayon ay may ibang lalaki na itong kasama. Naikuyom ni Asher ang kamaong nagmamadaling lumapit sa sasakyan. Hindi niya maintindihan ang bugso ng damdamin at galit na kanyang nararamdaman sa ngayon. Parang nagiinit ang kanyang pakiramdam nang isiping may ibang lalaking humahawak sa katawan ni Alicia. Alicia! Nang kakatukoy na niya ang bintana ng sasakyan, ay bigla na lamang humarurot ito, papalayo sa lugar na yon. Hinabol pa nga ito ni Asher. Alicia, bumaba ka! Alicia, bumaba ka sa sasakyan na yan! Naguunan sa bilis ng pagtahip ang dibdib ni Asher sa isiping lalayo na si Alicia. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Napaupo na lamang si Asher sa gilid ng daan hanggang sa hindi niya na nga matanaw ang sinasakyan ni Alicia. Pagod na napaupo si Asher at pinahid ang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Napamurang sinipa niya ang railings ng kalsada at bakit ganito kasakit ang nararamdaman niya sa ngayon? Bakit parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso niya habang nakikitang papalayo ang sasakyan na iyon? Drake, do me a favor please. May ipapahanap ako sa iyong sasakyan. Ito ang plate number niya. I want to know who owns it. Tila nang hihinang naglakad pabalik sa ospital si Asher matapos tawagan ng kapatid na si Drake. Sinalubong naman siya nang nag-aalalang si Monique. Honey, what happened? Bakit mo inabol si Alicia? May ninakaw ba siya sa kumpanya? Did that woman run away with a large amount of money?
Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yon. Sunod-sunod na katanungan ni Monique. Wala talagang kwenta yung mahirap na caregiver na yon. Hindi man lamang marunong magpasalamat. Buti nga ipinadala niyo pa siya sa mansyon niyo eh. Honey, tatawag ako ng pulis. Ipapahuli natin ang babaeng yon. Nangitla si Monique nang bigla na lamang tumigil si Asher sa paglalakad at maigpit siyang hinawakan sa braso. Shut up, Monique! Mahinahon ngunit may ding sabi nito at pasalya siyang binatawan. Tumungo ito sa kwarto ni Alicia. Naiwan si Monique na nakanganga at nagpupuyos ang damdamin. Sir, ito po yung naiwang mga gamit ng misis mo. Condolence po, sir. First baby niyo po ba yung pinagbubuntis ng misis niyo? Parang ipinako sa kinatatayuan si Asher sa sinabi ng nurse sa kanya. Bagya siyang napakurap ng mga mata. Buntis si Alicia? Ulit niya sa sinabi ng nurse. Yes po, sir. Nag-bleeding na po yung misis niyo nang dinala siya ng mga tao rito sa ospital. Doc Alvarez, try his best to save the poor baby. Pero hindi na po talaga ito kumapit. Sayang, it's 2 months na po sana. 7 months to go may baby na po sana kayong napakaganda o napakagwapo. Kasi po ang ganda po ni Ma'am eh. Tapos po ang gwapo niyo po. Nanikip ang dibdib ni Asher sa narinig dahil sa sinabi ng nurse. Alicia is 2 months pregnant at 2 buwan na rin naman ang nakakalipas simula noong may nangyari sa kanila. Alicia is a virgin nang inangkin niya ito. Kaya't sigurado siyang anak niya ang pinagbubuntis nito. Napakagatlabi na lamang si Asher at hindi napigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha. He was about to leave the hospital nang bigla na lamang nagring ang cellphone niya upang hanapin si Alicia. It was his brother Drake na pinakausapan niyang imbestigahan ng may-ari ng itim na sasakyan. Bro, it's Mr. Franklin Wang, ang may-ari ng Wang Developers. Ito yung mahigpit na kalaban ng MTC. Napanganga na lamang si Asher. Paanong nakilala ni Alicia si Mr. Franklin Wang? Bro, find about Alicia Manansala. Any information? I need this ASAP. Napapikit na lamang si Asher at napahilot sa sentido niya. Bakit naging interesado siya sa babaeng yon kung kailan ito ay wala na sa tabi niya? Naupo siya sa labi ng ospital na yon nang lapitan siya ng sekretary niyang si Izzy. Boss, kailangan niyo po itong makita. Napatitig siya sa screen ng cellphone ni Izzy. Kitang-kita niya sa video ang nangyari sa labas ng AAA Hotel. Nalingkit ang mga mata niya nang makitang walang awang pinagsasampal ni Monique si Alicia. Hinigit nito ang buhok ng kawawang babae at itinulak sa kalsada hanggang sa muling sinugod nito si Alicia at nagip silang dalawa ng malaking truck. Nagmamadaling tumayo si Alicia matapos mapagulong-gulong ang maliit na katawan sa kalsada. Sapo ni Alicia ang tiyan niya. Mabuti na lamang at hindi sila napuruhan ng malaking sasakyan na yon. Ngunit muli na namang itong itinulak ni Monique hanggang sa binugbog ito ni Monique ng paulit-ulit at hindi na ito makatayo. Lumayo si Monique sa dugo ang si Alicia at nadulas sa gilid ng daan. Napahandusay ito sa tabi ni Alicia at yun ang tagpong naabutan ni Asher. He was total jerk for not believing Alicia's words. Hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito sa kanya dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pero sa kuha ng video na iyon, ay naiintindihan na ni Asher that Alicia is trying to ask his help. He was a complete evil man dahil sa pagbabaliwala niya kay Alicia at sa anak nilang dalawa. Kung sinaklolohan niya lamang si Alicia that time at nadala kaagad ito sa ospital, ay baka buhay pa ang anak nila at nasa tabi niya pa ito hanggang sa ngayon. He was completely blinded by Monique's every words at heto naman siyang napakatanga at naniniwala kaagad sa babaeng yon. Pero hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Monique. She was one of the finest women in Santa Fe at mula sa kilalang angkan ng mga Salvador, paano niya yun nagawa kay Alicia? Napuno ng galit si Asher at tinungo ang kinaroroonan ni Monique na ngayon ay busy sa paglalagay ng kolorete sa mukha. Han, ano ang problema? Nabigla siya nang maigpit na hinawakan ni Asher ang mukha niya. Sinunghaling ka! Ilang ulit ka na bang nagsisinungaling sa akin ha, Monique? Han, bakit? Namumula ang mga matang napatitig siya sa mukha ni Asher
na ngayon ay galit na galit. Bakit mo sinaktan si Alicia? Napakurap si Monique at nahintakutang napasiksik sa gilid ng kama niya. Tuluyang napaluha si Monique at napatitig sa galit na si Asher. That woman slept with you. Akala mo hindi ko alam? She's a whore. She's stealing you away from me, Han. Kit galit na galit ako noong nalaman kong dinadala niya ang anak mo. Itinaas ni Asher ang mga kamay para sana sampalin si Monique. Ngunit may pumigil sa kanya. It was Drake, his twin brother. Ash, tumigil ka. It's no use kahit na ano pang gawin mo. Alicia is gone in your life now. At wala na rin ang anak nyo. Nanginginig ang kalamnan ni Asher sa narinig mula kay Drake. Monique, from now on, you're fired. Bulyaw ni Drake sa mukha niya. Drummond Drake Montenegro is the chairman of Montenegro Development Corporation. But Drake, wala akong kasalanan kung nasaktan ko man si Alicia. Well, I'm sorry. Nadala lang ako sa galit ko dahil malandi naman talaga siya. She slept with Asher. No, mas mabuting we will fire you and you will be terminated from your contract. Kesa naman ipakulong kita sa pangungulimbat mo ng pera ng kumpanya. Namumutla si Monique sa narinig, pero malinis ang ginagawa niyang pagnanakaw ng pera mula kay Asher. Sinisigurado niyang si Alicia ang mapagbibintangan sa lahat ng nawawalang pera. Matagal na kitang pinag-iimbestigahan dahil sa request ni Lola Olivia. At may ebidensya ako laban sa iyo, Monique. Kung ayaw mong umalis sa kumpanya, ay mapipilitan akong ipakulong ka. Let's go, Ash. Inakbay nito ang kakambal na tila wala sa sarili at lumabas ng kwartong iyon. Naiwan si Monique na nakatanga sa kawalan habang tumutulo ang mga luha. How could she end up like this? Isang linggo ang nakalipas. Habang supsop sa trabaho si Asher, wala na siyang balita pa kay Alicia. He ends up nothing. Dahil walang makuha-kuwang impormasyon si Drake sa babaeng nagngangalang Alicia Manansala. Kanina niya pa paulit-ulit na tinitignan ang napakaganda at napaka-perpektong ginawa ni Alicia na project proposal para sa Prime Triad. Pero hanggang ngayon ay kulang pa rin ang ideyang pumapasok sa isipan niya. How can Alicia have made this project proposal into something so great and amazing? Napabuntong hininga na lamang si Asher na tumayo sa kinauupuan. It's time for him to meet the CEO of Prime Triad na walang iba kung hindi si Massimo upang ipresenta rito ang gawa ni Alicia. I am Daryl Asher Montenegro, CEO of the Montenegro Development Corporation. Inilahad ni Asher ang kanyang mga kamay kay Massimo. I'm Maximo Priam from Priam Triad. Napatiimbagang itong napatitig kay Asher na tila sinusukat nito ang kakayahan niya. I'm breaking up the partnership, Mr. Montenegro. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Natigilan si Asher sa sinabi nito sa kanya. Ni hindi pa nga nito nakita ang project proposal na dala niya. Hindi pwedeng gawin mo ito, Mr. Priam. Maaari kitang kasuhan ng breach of contract. Oras na ginawa mo ito. Sure, go on. But I especially clearly stated in the contract that the project should be handled by Miss Alicia Manansala. Without her, there will be no partnership. So I guess, I'm not breaching any contract, Mr. Montenegro. Nagsulubong ang kilay ni Asher sa narinig. Tama ito. Pero saan niya hahanapin si Alicia? Ilang araw niya na itong hinahanap, pero hindi niya ito nakita. Palabas na ng restaurant si Asher. May nagkakagulo sa labas. It was a lot of reporter. Siguro ay merong celebrityng dumating. Mula sa lobby, ay kitang-kita niyang bumaba sa red Porsche ang isang eleganteng babae na nakasuot ng floral skirt na napakahaba ng laylayin. Pinarisan pa ito ng puting tops na saktong humakap sa napakagandang kurba ng katawan nito. Idinagdag pa sa napaka-stunning na aura ang mahusay at perpektong pagsuot nito ng estileto. She was quite pleasant to look at. Naningkit ang mga mata ni Asher nang makilala ito. Lilipad ng hangin ng maganda at mahabang buhok nito habang papasok ito sa restaurant. Pinaligiran ito ng mga bodyguards upang hindi malapitan ng mga reporters. Lalong nagulat si Asher nang patakbo itong lumapit kay Maximo Priam at maigpit itong niyakap ni Maximo sa bewang at pinataka ng halik sa buhok. Naikiyom ni Asher ang kanyang kamao.
sapagkat ilang araw pa lamang itong nawawala sa kanya mula nang sunduin ni Franklin Wang. At ngayon ay nasa mga bisig naman ito ni Massimo Priam. Hindi napigilan ni Asher ang nararamdaman. Nagmamadaling bumaba sa labi at lumapit sa kinaroroonan ni Alicia. Alicia Manansala! Napalingon ito at bahagyang kumurap nang makita siya. Ngunit sumilay ang nakakalokong ngiti nito sa labi. Excuse me, sinong kinakausap mo? Ako ba? Napalunok si Asher nang magtama ang mga mata nila at nanibago siya sa inakto ni Alicia. She walks toward him in poise and perfect stature na malayong malayo sa nakilala niyang Alicia Manansala na laging nahihiyang kausap siya. Do I know you, mister? She prostrated to look at the man in front of him. Alicia! Tanging namutawi sa labi ni Asher. Kitang-kita niyang naningkit ang mga mata nito na ngayon ay nakatitig sa kanya. That's full of disgust. Miss Addie, magkakilala pala kayo ni Mr. Montenegro? Miss Addie, saan po kayo nagpunta this past 2 years? Bigla na lang po kayong nawala sa kasagsagan ng karir niyo eh. Miss Addie, babalik na po ba kayo sa business world? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters na nakahanap ng pagkakataong lapitan si Miss Adeline Wang, ang kaisa-isang anak na babae ni Mr. Franklin Wang. Napatras si Adeline nang dinumog siya ng mga reporters. Ngunit isang bakal na mga braso ang pumoprotekta sa kanya laban sa mga to. It's Asher shielded her from everyone's praise. Naramdaman niya ang mainit na yakap ni Asher na tumagos sa manipis na damit na suot niya. This man is really someone who could lose her control. Ngunit naalala niya ang mga masaganang dugo na umago sa binti niya at hindi napigilan ni Adeline ang pagpatak ng kanyang mga luha kasabay noon ang malakas na pagtulak niya sa binatang Montenegro. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Napuno ng galit ang mga mata niyang nakatitig kay Asher. Baby girl, are you okay? Napakapit siya sa braso ni Massimo nang bigla siya nitong buhatin papalayo sa nagkakagulong mga reporters. Habang isinubsob ni Adeline ang mga mukha sa malapad na dibdib ng Kuya Max niya upang itago ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak sa traidor niyang mga mata. Pero isa lamang ang nararamdaman niya sa ngayon. Ang napakalaking galit niya sa puso para dito kay Asher Montenegro. Simula pa lamang ito, she will make his life miserable bilang ganti sa pagkawala ng anghel na nasa sinapupunan niya. Asher was completely lost at word nang itapon ng amang si Damon sa harapan niya ang lahat ng medical records ni Alicia sa ospital. Isa pang files ang pabalyang ibinagsak nito sa harapan niya. It was all about the famous, yet never seen na anak ni Franklin Wang na si Adeline Wang. Buntis si Alice. Sinong walang yang lalaki ang gumawa nun kay Alicia? Sinong lalaki ang bumuntis kay Adeline Wang na nag-iisang anak ni Mr. Franklin Wang? His father's voice echoed on the whole room. Dad, anong silbi ng pagsigaw-sigaw niyo dyan? Sa ginawa ni Asher kay Alicia, ay dapat siyang suntukin sa muka. Sabi mo, Asher, na ayaw mo kay Alicia at nilapag mo pa ang kagustuhan ni Lola. But why you sleep with her? Ash, kapatid ba talaga kita? Nakabungangang naka-cross arms si Arkesia sa harapan niya, his twin sister. Naikuyom ni Asher ang mga kamao. Alicia is Adeline Wang, ang anak ng pinakamaigpit nilang kalabang developer sa Santa Fe. Pero bakit niya kailangang itago ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya? Bakit siya nagsinungaling sa kanya at nagpakaalipin sa loob ng mansyon nila para lamang makasama si Asher? Humigop ng kape si Asher na nasa mesa at naibuga ito ng binata. What kind of coffee is this? Hinampas siya ni Aki sa braso at muling hinataw ng masasakit na salita. So ano na? Hindi masarap yung kape ko, Ash? Hinahanap-hanap mo yung lasa ng kape ni Alicia? I mean ni Adeline Wang? Na napakasarap, hindi ba? Halatang-halata ang pang-aasar sa boses ni Aki. Bakit itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao? And bakit siya nagsinungaling sa atin? Dahil sigurado kong hindi siya tatanggapin ni Daddy bilang caregiver ni Lola sa oras nang sabihin niyang she was Adeline Wang. Napapailing si Damon at namumula sa galit habang nakatitig kay Asher. He grows watching how he takes care of Arabel na asawa niya.
Kaya hindi niya inaasahang magagawa ni Asher na saktan si Alicia. O mas kilalang Adeline Wang. Isang buwan nang lumipas at nagsimula na ang project ng Prime Triad na itinayo sa Santa Fe. Mula sa hindi kalayuan ay tinatanaw ni Asher ang napakagandang model na nakaguhit sa labas ng construction site na iyon. Sayang at sa ibang mga kamay napunta ang proyekto at sa kalaban pa nilang kumpanya, ang Wang Developers Corporation. Nakita niya sa baba na ang may gawa nito ay si Engineer Adeline Wang. Yes, the woman na sinayang niya ay isang napakatalinong engineer pala. Halos hindi makatulog ng maayos si Asher nitong huling mga araw dahil palagi niyang napapanaginipan ang nangyari sa AAA Hotel. At heto siya, parang tangang laging sinusundan si Adeline Wang. Sa ilang buwan na pagkawala ni Alicia sa mansyon, ay walang araw na hindi niya ito namimiss. Namiss niya ang mga luto nito, ang sarap ng kape nito, at ang paghahanda nito sa kanya ng mga gamit kapag pumapasok na siya sa opisina. Even her scent, na tila dumidikit sa kobre kama ng kwarto ng Lola Olivia niya, ay naaalala niya, where they made love ng paulit-ulit. Hindi niya yun pinagalaw o pinalinis sa mga katulong, dahil doon siya natutulog kapag ilang araw siyang hindi nakakatulog. It's already 4 in the afternoon nang makita niya si Adeline na sumakay sa red Porsche. Kaya't nagmamadaling sinundan nito ni Asher hanggang sa nakarating ito sa isang pad ng Townsville na pagmamay-ari ng pamilya nila. So, dito pala siya nakatira? Halos hindi makapaniwala si Asher na ang isang napakayamang anak ni Franklin Wang ay nakatira lamang sa isang simpleng pad unit nilang mga Montenegro sa Townsville Homes. Nakumpirma niya matapos tawagan ng manager ang Townsville Homes that this place pad was owned by a certain Alicia Manansala 5 years ago nang binili ito ni Alicia. Bumaba si Asher sa sasakyan niya at wala sa sariling kumatok sa gate ng pad ni Adeline. "O Max, akala ko ay mamaya ka pang..." Natigilan ito nang makita siya. So inaasahan itong si Massimo ang mapagbubuksan niya ng pinto. "What do you want, Mr. Montenegro?" She coldly asked. "Why did you lie to me, Alice?" Malungkot na tanong ni Asher. "Well, I'm bored in my life. Kaya't pumasok ako bilang isang caregiver sa pamamahay niyo. Are you done? May ginagawa pa ako. Kaya pasensya na." Akmang isasara na nito ang pinto nang iniharang ni Asher ang malaking katawan nito sa may pintuan. "Alice!" Mahigpit na niyakap ni Asher si Adeline. "I miss you so much, Alice." Naningkit ang mga mata ni Adeline sa narinig at ubod ng lakas na itinulak si Asher. "Get out, Asher! I don't want to see your face ever again. So get out!" "Alice!" "It's Adeline. Patay na si Alicia. Pinatay mo na si Alicia kasabay ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay niyo na rin si Alicia. Kayong dalawa ng babae mo." Puno ng galit na wika ni Adeline. "Adi, I didn't know na buntis ka noon. You didn't tell me anything. Adi, I'm sorry. I'm sorry talaga." Hindi na napigilan ni Asher ang kanyang sarili at tuluyan nang napaiyak at niyakap ang babaeng sobra niyang namimiss. "Bitawan mo ako, Mr. Montenegro." Napahagulgol na sunod-sunod na sinuntok ni Adeline ang binata, pero sobrang higpit ng mga yakap nito sa kanya, kung kaya naman hindi talaga siya makawala. "Ilang ulit akong humingi ng tulong sa iyo, Asher. Sabi ko idalhin mo ako sa ospital. Nakiusap akong iligtas mo ang ating anak. Pero anong ginawa mo? You didn't listen to me. Instead, si Monique ang kinampihan mo. You go to Monique kahit nakita mo akong duguan that time. Sobrang lupit mo, Ash. Ang lupit-lupit mo. That's why I hate you so much. I decided to stop loving you and hate you instead. Galit na ako sa'yo. Kahit bitawan mo ako, Asher. Bitawan mo ako." "Adi, mahal kita. I'm sorry kung nasaktan kita. I'm sorry kung hindi kita nakita noon. I was blinded by hate dahil akala kong kagaya ka rin ng ibang babae na pera lamang ang habol sa akin. Kaya Adi, patawarin mo sana ako. It was Monique, Asher. Si Monique ang pera lang ang habol sa'yo. Pero ako, ibinaba ko ang sarili ko para lang sa'yo. Dahil mahal kita. Kinalimutan ko ang identity ko para lang sa'yo. Dahil mahal na mahal kita.
Nagpakakatulong ako. Naging alipin at ibinigay ko ng tuluyan ng pagkababae ko sa'yo. Pero anong ginawa mo, Asher? Sinaktan mo lang ako at sinayang mo ang pagmamahal na inilaan ko para sa'yo. Kaya bitawan mo na ako. I hate you. I hate you, Asher Montenegro. I hate you so much. Napapaluhang walang humpay ang pagsuntok ni Adeline sa malapad na dibdib ni Asher. Adi, hindi ako susuko sa pagmamahal sa'yo. Hindi ako susuko hanggang sa mapatawad mo na ako. I will do everything, Adi, para lang mapatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko sa'yo, Adi. Mahal na mahal kita. Siniil siya ng halik ni Asher sa labi. But Adeline bite his lips, kahit nabitawan niya ang babae. Napasa po siya sa dumudugong labi niya. Bastos ka! Kinuha ni Adeline ng isang flower vase at binasag sa sahig. Isasaksak ko sa katawan mo ang basag na vase na to kapag hindi mo ako tinantanan. Lumabas ka na! Sigaw ni Adeline. What happened here? It was her big brother Massimo. Max, napaiyak lalo si Adeline nang makita ang kapatid at tumakbong yumakap kay Massimo. What did you do, Montenegro? You harassed my girl, ha? Napatiimbagang si Asher sa nakita kung paanong yumakap si Adeline sa lalaking ito. Napuno ng selos ang puso niya. Siya dapat ang niyayakap ni Adi. Siya lang dapat ang umahawak sa babaeng ito. Tila hinihiwa ng matatalim na mga bagay ang puso niya sa kanyang nakita. Get out, Asher! Get out! Maingat na inalis ni Massimo si Adi sa pagkakayakap sa kanya at sinugod si Asher ng suntok. Umalis ka na dito. Baka kung mapatay pa kita. Ani nitong binunot ang baril sa tagiliran. Max, don't do that. Hindi ka masamang tao. Nanginginig na inaplos ni Adi ang mga kamay ni Massimo na may hawak na baril. Asher, ano ba? Umalis ka na. Sigaw ni Adeline sa kanya. Nagpahid ng mga luha si Asher at napatitig sa galit na mga mata ng dalaga. Hindi ako susuko, Adi. Hindi ako susuko sa'yo. Lumipas ang isang buwan na wala nang ibang ginawa si Asher kung hindi ang sumunod ng sumunod kay Adeline kahit laging nasa tabi nito si Massimo. Kahit araw-araw na nasasaktan si Asher sa napaka-sweet na si Massimo, ay wala siyang pakialam. Drake slammed the papers in front of Asher. Ash, you lose another project. Ano ba naman to? Drake, I'm sorry. I gave up on that project dahil si Adeline ang kalaban ko. Napabuntong hininga na lamang si Drake habang nakatitig sa kanyang kakambal. Ash, this is our company's project supposed to be. This is the first time you gave up on something over the Wang's Developer Incorporation. Bakit ha? Bakit, Asher? I don't want to fight with Adeline. She is the project engineer of that, so I gave way to her. Asher, naiintindihan kong mahal mo si Adi Wang, na nagsisisi ka na sa kabaliwan mo. Pero bakit mo pinakawalan, Ash? This is our business. Malulugi tayo sa ginagawa mong yan. Napahilot si Drake sa sentido niya. Drake, I want to cool up. Kahit just this time lang. Let Aki handle my position sa kumpanya. Just this once, please. Napapahiling na lamang si Drake at awang-awa sa kanyang kambal. This was his first time being down. Asher has always been competitive at hindi nagpapatalo lalo na sa business. But this time, he really got hitten by a hard blow on his face. Maaga pa lamang ay nasa construction site na si Adeline at chinecheck ang trabaho ng mga tauhan niya. Medyo mainit na ang sikat ng araw nang mapagpasya niyang sumilong muna sa ilalim ng malaking puno na sinadya niyang hindi paputol dahil magbibigay ito ng kaaya-ayang atraksyon kapag matapos na ang construction ng building na ito. Napapikit na lamang si Adeline at isinandal ang likod sa malaking puno ng kahoy habang naupo na rin sa dumuhan nang maramdaman niya ang presensya ng taong sobra niyang kinainisan. Napaamang siya nang makita ang maaliwalas na mukha ni Asher. Hindi ito pangkaraniwang view na palagi niyang nakikitang gayak ng lalaki. He was wearing a plain white t-shirt at rag pants na pinaresan ng rubber shoes. Idagdag pa ang magandang puting rosas na hawak nito.
He looked so fresh and handsome. Ngunit nagsalubong ang mga kilay ni Adi nang maalala kung paano siyang dinurog ng taong nasa harapan niya ngayon. Akmang tatayo na sana si Adeline nang hinawakan siya ni Asher sa mga kamay niya at saka pinigil. Let me talk to you please. Wala tayong dapat pag-usapan, Asher. Adi, please, just give me another chance. Mahal kita. Mahal na mahal kita. And I know nagalit ka pa rin sa akin. But please, Adi, patawarin mo ako. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Adeline sa pagsusumamo ng taong ito. Kung siguro dati nangyari ang ganito, magpapaparty siya dahil sa sobrang saya. Magtatatalon siya dahil sa sobrang tuwa. But that love that has been wasted ay wala nang natira kung hindi pagkamuhi at galit para sa taong ito. Di ba nandidiri ka sa akin dahil mahirap lang ako? Hindi classy, hindi elegante? So you stay away from me para matahimik na ako sa buhay ko. Bakit mo ba ako ginugulo? Doon ka na sa babae mong si Monique. Para namang nabugbog si Asher sa salitang binitawan ni Adeline. Pero tatanggapin niya ang lahat ng masasakit na salitang binibitawan nito. Tatanggapin niya yon para kay Adeline. Kahit galit ka, hindi pa rin kita titigilan, Adi, hanggang sa bumalik ka na sa akin. Ha? Ash, tanga ako dati dahil minahal kita ng 10 taon. Tanga ako nang ipinagpilitan kong ilapit ang sarili ko sa'yo. But do I have a chance? Wala eh. Mahal kita, Asher, kaya I did everything para mapalapit lamang sa'yo. And now, dumating na ang oras na nagising na ako sa 10 taong katangahan na yon. Anong ibig mong sabihin na 10 taon? 2 taon pa lamang tayong magkakilala, Adi. Oo, hindi mo nga pala maalala, pues ipapaalala ko sa'yo. 10 years ago, I was 12 that time. The kidnapping incident sa school. Yung batang babae na iniligtas mo na pinangakuan mong pakakasalan para aluin at alisin ang takot na nararamdaman niya. Ako yun, Asher. Simula noon, ay tuluyan na nga kitang minahal. Sinusundan kita kahit saan ka pumunta. Noong pumasok ka sa Black Hawk Training Camp, pumasok ako doon bilang medic para lamang makita ka, Asher. Ako ang nagligtas sa'yo noong nag-undercover spy ka sa isang grupo ng mga terorista sa borders ng Santa Fe. I was that woman who held you away from the raging fire at dinala ka sa safety na lugar. I was 17 that time. Hilam na luha ang mga mata ni Adi habang inaalala ang lahat ng kabaliwan niyang ginawa para lamang mapalapit kay Asher. Kaya pamilyar kay Asher ang kulay brown ng mga mata ni Adi. Ang mabangong amoy nito, kaya pala niya naaalala ang mga yon. When I was 19, it's the time na niligtas ko si Lola Olivia na inatake ng high blood pressure sa plaza. That's the time na nagiging kaibigan ko si Lola Olivia at pati na rin si Doña Amelia hanggang sa pumasok ako bilang caregiver ni Lola. Ash, it's all because of you na sobrang pagmamahal ko sa'yo. Pero anong ginawa mo sa akin? Bakit ganun ang isinukli mo? You stamp on me. Ininsulto mo ako. Minaliit mo ako. Binaboy mo ako. At pinatay mo ang anak ko. Hayop ka. Dinuro mo ako hanggang sa wala nang natira sa pagkatao ko. And now, sasabihin mong mahal na mahal mo ako? That you were sorry? Sa lahat-lahat? Ash, minahal mo lang ba ako noong nalaman mong mayaman ako? At karapat-dapat pala ako sa'yo? Ang kapal ng pagmumukha mo, Asher. I hate you so much. Kinamumuhayan kita. Itinulak niya ang binata. Lumayo ngunit tumigil ito. At binalikan si Asher na hilam sa luha ang mga mata. This is for me, right? Hinablot ni Adeline ang puting rosas na hawak ni Asher. Tinapak-tapakan at dinurog gamit ang mga paa niya. I don't want to see you ever again, Asher Montenegro. He was fooled again by Monique. Nagising si Asher noong tinamaan siya ng bala 5 years ago. Noong nasa training camp siya at inaalagaan daw ni Monique. All this time, ay pinaniwala siya ni Monique na siya ang babaeng matapang na medic na lumusong sa rumaragasang bala upang iligtas lamang siya matapos siyang matamaan sa tiyan. Hinanap niya ang mga records ng Black Hawk and it was Boss Aris, ang head ng training camp, ang kumumpirma na ang nagligtas sa kanya that time ay walang iba kung hindi si Alicia Manansala
She wasn't there that time dahil nakoma ito matapos salagin ng katawan niya ang balang para sana sa kanya. Hindi may paliwanag ni Asher ang kanyang nararamdaman. Sobrang nakakahiya siya at wala na siyang mukha pang may haharap kay Adi. Iginugol ni Asher ang ilang buwan niya sa training camp ng Black Hawk. Araw-araw niyang pinapahirapan ang kanyang sarili sa camp. Ilang kaso na rin ang hinahawakan niya bilang spy ng gobyerno. Ilang drug syndicate na ang nabuwag niya sa 5 buwan na pananatili sa Black Hawk. Mula sa malayo, ay tinatanaw niya na lamang si Adeline na masaya na sa piling ni Massimo. Malakas ang bagyo sa araw na yon nang nagkaroon ng emergency alert sa training camp. What happened, Boss Aris? Nangangailangan ng tulong ang mga mountain rangers ng Mount Malapaya dahil may mga natrap na mountaineers sa kabundukan na hindi pa nakakababa sa kasiksagan ng bagyo. Delikado sila sa landslide, madulas na rin ang bundok sa ngayon. Okay, sige. Let's deploy 2 units sa Mount. Kagad na inihanda ni Asher ang 2 team ng Black Hawk para tumulong sa mga rescuer. Halos hindi makahinga si Asher nang mula sa ipinakitang larawan ng Head Mountain Rangers ay kasama si Adi sa 2 tao ang hindi pa nakikita at kasalukuyang nasa bundok. Adeline, usal niya, nakaagad na iniwan ng mga kasamahan at patakbong inakyat ang Mount Malapaya. Napuno ng takot ang puso ni Asher nang napapansin ng medyo may kadilimang kakahuyan nang dahil sa lakas na rin ng ulan at makapal na ulap sa kalangitan. Adi, please, be safe. Diyos ko, bigyan niyo ako ng oras para mailigtas si Adi. Panalangin ni Asher habang tumatakbo at sinusundan ang trail ng mga mountaineers na posibleng pinuntahan ni Adi. Ma'am, iwanan mo na ako. Mas mabuting bumaba ka na ng bundok. Kaya ko ang sarili ko. Sigaw ni Adeline na kumakapit sa malaking ugat ng puno. Iniligtas niya ang isang may edad na babae na nadulas at nalaglag sa ibaba. Kaya lang hindi na siya muling makaakyat pa dahil sa dulas ng lupa. Konting galaw na lamang niya ay madudulas na talaga siya. Pero miss, paano ka? Umiiyak na wika ng kasamahan niyang mountaineer. May darating na rescue. Sige na po, habang may oras ka pa. Sigaw ni Adeline nang biglang gumalaw ang puno dahil sa lakas ng hangin. Napakapit ng maigpit si Adeline sa malaking ugat ng puno. Napakapit si Adi at lihim na umusal ng dasal sa Panginoon. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa lahat ng galit ko sa puso ko. Hindi ko po alam kung kailan maghihilom ang galit ko kay Asher. But please, bigyan mo po ako ng pagkakataong makita pa ang taong yon. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon, kahit galit na galit ako sa kanya. Nais ko pa siyang makita. Kasabay ng panalangin iyon, ay naririnig niya ang boses ni Asher na puno ng pag-aalalang tumatawag sa pangalan niya. Adeline! Adeline! Nasaan ka na, Adi? Napamulat si Adi dahil sa kanyang narinig. Nananaginip pa siya o nag-iilusyon dahil ilang buwan niya na ring hindi nakikita si Asher. Adi! Sumagot ka kung naririnig mo ako. Adeline! Asher! Mahinahong usal ni Adeline nang makita niya ang bulto ni Asher na nasa itaas niya. Ash, nandito ako! Napapaluhang sigaw ni Adeline. Totoong si Asher nga ang nakikita niya, hindi isang imahinasyon lamang. Adi, wait! Ililigtas kita dyan! Itinali ni Asher ang lubid sa bewang niya at walang kahirap-hirap na bumaba ito sa kinalalagyan ni Adeline. Adi, salamat sa Diyos at ligtas ka. Dininig niya ang mga panalangin ko. Napaluhang niyakap ni Asher ang dalaga. Hindi may paliwanag ni Adeline ang nararamdaman kung masaya ba siya o galit ba siya. Pero naninikip ang dibdib niya habang nararamdaman niya ang mainit na likido na mula sa mga mata ni Asher na naglalandas sa balikat niya. Nilulusaw ng mga luwang yon ng sakit, galit, at pati na rin puot na dadarama niya para kay Asher. Ilalabas kita rito. Bulong nito at tinanggal ang lubid mula sa pagkakatali sa bewang niya at itinali sa maliit na bewang ni Adeline. Ngayon itutulak kita, Adi, hanggang sa makaakyat ka na. Natigilan si Adeline. Papaano si Asher? Kapag nakaakyat ka sa itaas, ilaglag mo sa akin ang lubid, okay? Tumango naman si Adeline at bago pa man siya nito binuhat,
ay sinil siya ng halik ni Asher sa labi. Buong pagmamahal, pag-iingat at pananabik ang halik na ipinadama nito sa kanya na hindi niya nagawang tanggihan. Mahal na mahal kita, Adeline Wang. Alicia Manansala. Patawarin mo sana ako. Nabigla siya nang iniangat siya ng binata sa lupa. Go! Grab the rope upang makaakyat ka. Magaan lang naman ang katawan ni Adeline, kaya't kagad siyang nakakyat at itinaas at nagmamadaling tinanggal ang pagkakatali ng lubid sa bewang niya at itinapon ito kay Asher. Saktong naitali ni Asher ang lubid sa bewang niya nang gumalaw ang lupang kinatatayuan nito dahil hindi ata kinaya ng basang lupa ang bigat ng katawan ni Asher. Asher! Nahintakutang sigaw ni Adeline. Adi! Takbo! Tumakbo ka na! Asher! Gumalaw ang lupa at sa isang iglap ay naglaho si Asher sa harapan niya na nadala sa pagguho ng lupa. Asher! Napasigaw si Adeline. Sinundan niyo ng masaganang mga luha na naglandas sa mga mata niya. Lahat ng sakit sa mga nakalipas na panahon na kanyang tiniis at pati na rin ang lahat ng galit ay natabunan ng pag-aalala. Hindi na nag-isip pa si Adeline. Tinalo niya ang pangpang at bumaba sa lugar kung saan gumuho ang lupa. Asher, hintayin mo ako. Nandito na ako. Ash! Hilamang mga mata sa luha na kinubkob ni Adeline. Ang basang putik gamit ang sanga ng kahoy at pati na rin mga braso. Wala siyang pakialam kung nasusugatan yung mga daliri niya sa mga bato na humahalo sa lupa. Asher! Asher! Nasaan ka na, Ash? Nanginginig na sabi ni Adeline na wala siyang pakialam, malakas man ang patak ng ulan. Ang mahalaga ay makuha niya si Asher na natabunan ng lupa. Hanggang sa naramdaman ng mga kamay ang lubid na naaalala niyang naitali pa ni Asher sa katawan. Gamit ang natitirang lakas, hinigit ni Adeline ang lubid na natabunan ng lupa at maya-maya ay nakita niya nang lumalabas mula sa lupa ang walang malay na si Asher. Duguan ang katawan nito dahil sa malaking sugat sa tiyan na malamang ay nasugatan sa mga batong kasama ng lupa na gumuho. Asher! Diyos ko! Ash! Walang kaarte-arting niyakap niya ang katawan ng binata at isinandal sa kandungan niya. Nilinis niya ang mukha nitong napuno ng lupa. Napakabigat ng katawan ng binata na hinila niya upang ilayo sa paanan ng bundok dahil sigurado siyang sa sobrang lakas ng ulan ay maaaring muling gumuho muli ang lupa. Ash! Tinaman niya ang dibdib ng binata at humihinga pa ito, kaya't kinagat niya ang daliri nito upang magising ito. Napahagulgol na lamang na niyakap ni Adeline ang katawan ni Asher nang bigla na lamang itong bahagyang gumalaw matapos niyang kagatin ang daliri nito. Ash! Gising na! Mahinang bumulong si Adi sa binata at mahigpit na niyakap si Asher sa dibdib niya. Napahiyaw ito nang maramdaman ang sakit ng sugat nang mahawakan ito ni Adeline. Oh, I'm sorry. Masakit ba to? Teka, maghahanap ako ng maaaring gamot sa sugat mo. Akmang aalis na sana si Adeline nang kinabig siya ni Asher at buong pagsuyong iginapos ito sa mga braso niya. Di bali nang masakit ang mga sugat ko. Mas masakit kapag walang Adeline sa buhay ko. Patawarin mo sana ako, Adeline. Patawad. Naglandas muli ang mga luha sa mga maitim na mga mata ni Asher habang maigpit na niyakap ang dalaga. Ash, halika. Maghanap muna tayo ng masisilungan natin. Hinila niya si Asher pero hindi ito natinag. Nanatili lang sa ganong posisyon. Please, Adeline. Patawarin mo na ako. Magsimula tayong muli. Kahit anong parusa ang ibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Hayaan mo lang akong lapitan ka. Liligawan kita. Susuyuin kita. At araw-araw, hayaan mo akong mahalin ka, Adeline. Please. Pumiyok ang boses nito at napangiwi dahil sa sakit ng likod. Sa kanya palang naramdaman ang pagkamanhid ng kanyang katawan. Ash, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang hinubad ni Adeline ang suot nitong t-shirt at sa kanya pa nakita ang napakalaking sugat sa likod ni Asher. Bumagsak ako mula sa butuhan kanina. Mahinang usal nito na namimilipit sa sakit na nadarama. Ash,
Maghahanap ako ng halamang gamot, okay? Hintayin mo lang ako rito ha. Napapikit si Asher sa sakit at muling nawalan ng malay. Asher! Ash! Mahal kita. Kahit galit ako sa'yo, pero mahal pa rin kita. Hintayin mo ako, mahal ko. Maghahanap lang ako ng gamot. Hilam sa luha ang mga mata ni Adeline na naghahanap ng mga halamang gamot na maaaring makapagpagaling sa pagdurugo ng maraming sugat ni Asher. Baka bago sila makuha ng rescuer, ay mawalan na ito ng dugo. Nagising si Asher sa maliwanag na kapaligiran. Naroon ang daddy Damon niya. Naroon rin ang mami Arabella niya. Naroon rin si Drake at pati na rin si Aki. Naroon rin sila Don Mateo at Doña Amelia. Ang mag-asawang Uncle Damian at Auntie Patricia. Pati na rin si Dre at pati na rin si Ayesha. Pero wala roon si Adeline. Kung sa bagay, napakalaki ng kasalanan niya kay Adeline at pati na rin sa anak nila. Hey, gising ka na pala. Untag sa kanya na Drake. Magpagaling ka dahil ikaw ang hawak ng proyekto na yan. Sinumpong ng katamaran ng kapatid nating si Aki, kaya wala kang pagpipilian kung hindi ang bumalik sa pagiging CEO mo sa MDC. Napakunot no si Asher. Salbahe naman ang mga kapatid niyang to. Hindi pa nga siya nakalabas ng ospital, ay binigyan na kaagad siya ng trabaho. Kailangan mong magpalakas, Ash, dahil ang kontratang yan ay gagawin mo sa loob ng 3 araw lang mula ngayon. Maarting wika ni Aki. Ano? Pambihira. Anong proyekto ba to? Iritadong kinuha niya ang folder at pinuksan. Natameme siya nang makita ang nilalaman ng proyekto. It's a wedding plan na isasagawa sa Queensland Hotel na pagmamay-ari ng Montenegro. And it's Adeline Wang's wedding plan proposal. Parang tinarak ng maraming kutsilyo ang puso niya dahil sa kanyang nabasa. Magpapakasal na si Adeline at Massimo. Siya pa talaga ang kinuwang wedding planner sa mismong hotel pa na pagmamay-ari niya. Kung nakakamatay ang tingin, ay kanina pa siguro namatay si Drake sa mga matatalim na tingin na ipinupukol niya. Hindi ko tatanggapin yan. Parusa na ba ito ni Adeline sa kanya? Ito na ba yung hinihingi niyang parusa? Natuon ang paningin ng lahat nang pumasok sa pinto si Adeline. Kasama itong si Massimo. Habang nakakapit pa ito sa braso ni Massimo. Guys, iwan niyo muna kami ni Asher. Kailangan namin pag-usapan ang detalye ng kasal. Mabilis pa sa alas 4 nagsilabasan ng lahat hanggang sila na lamang dalawang naiwan sa loob ng kwarto. Anong nangyari sa mukha mo, Asher? Akala ko ba'y gagawin mo lahat mapatawad lang kita? Asik ni Adeline sa binatang tilalikuran siya at humarap sa kabilang banda. Adeline naman, kasal mo talaga ang pinapagawa mo sa akin? Namumula ang mga mata ni Asher na nakatitig sa mga mata ni Adeline. And so, hindi mo gagawin? Nakataas kilay na wika ni Adi. Adi, magpapakasal ka na sa iba? Adeline, wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo? Adi, mahal na mahal kita eh. Sana'y patawarin mo kung nasaktan kita noon. Patawad kung pinahirapan kita. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ng mga pagkakamali ko. Pero kung magpapakasal na kayo ni Massimo, please, wag ako ang gawin mong wedding planner. At wag sa hotel ko. Maghanap na lang kayo ng iba. Babalik na lamang ako sa training camp pagkalabas ko rito. Ah, ganon? So iiwan mo ako? Di ba ikaw tong may sabing gagawin mong lahat para mapatawad lang kita, ha? Tapos iiwan mo ako? Nagulat si Asher nang pitikin ni Adeline ang nonya. Ash, sino namang nagsabi sa'yo nang papakasal kami ni Kuya Massimo? Magkapatid kami. Kapatid ko yung bakulaw na yun eh. Dala niya lang ang apelido ni Mami Teresa Priam. Napatitig si Asher kay Adeline. Kung ganun, hindi mo kasintahan si Massimo Priam? He's my big brother, Ash. Natatawang wika ni Adeline na lalong ikinaganda nito. Ngunit nalungkot naman ang mukha ni Asher. Kung ganun, sinong papakasalan nito? Who's the lucky guy na pakakasalan mo, ha? Gumuhit ang matinding sakit sa mga mata ni Asher sa tanong na yon at tila sinasaksak ng libu-libong punyal ang puso ng binata. Ngunit bago pa man sumagot si Adeline sa katanungang iyon, ay siniil niya ng halikang nakaawang labi ni Asher at sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi. Ikaw ang pakakasalan ko, Asher. Ikaw yon.
Yung lalaking galit na galit ako. Yung laki ng galit ko sa'yo ay natatabunan pa rin ang laki ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kayang makita kang mawala sa akin ng tuluyan. Kahit nakahanda na akong patawarin ka at tanggapin muli sa buhay ko. Pero hindi bilang kasintahan ko, kung hindi bilang lalaki sa buhay ko. Pumiyok ang boses ni Adeline at naglandas sa mga mata ang masaganang luha ng pag-ibig niya para kay Asher. Mahal pa rin kita, Asher. Kahit galit ako sa'yo, pero ayokong mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Ayokong magsisi sa huli. Ayokong mabuhay nang wala ka. Kahit paparusahan kita, itatali kita ng habang buhay sa akin. Kaya papakasalan mo ko bilang kaparusahan sa lahat ng pananakit mo sa damdamin ko, ha? Kinabig ni Asher ang dalaga at siniil ng halik sa labi habang pumapatak ang mga luha sa mata nito. Ito na ata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Ang tanggapi ng kaparusahang ipapataw sa kanya ni Adeline Wang. Yes, Adi. I will be yours. I will become your loving husband. At tatanggapin kong may tali sa iyo pang habang buhay. Nakangiting kinabig ni Asher si Adeline. Papalapit sa katawan niya at niyakap ng napakahigpit. Mahal na mahal kita, Adeline Wang. Mahal na mahal rin kita, Daryl Asher Montenegro. Muling naglapat ang labi ng dalawa. Kasabay noon, ang pagbukas ng pintuan ng kwartong yon at ang hiyawan ng buong pamilyang Montenegro habang napapailing na lamang si Massimo Max Priam. Kahit tutol siya sa plano ng bunsong kapatid, ngunit mahal na mahal niya si Adi. Gagawin niya ang lahat na makapagpapaligaya sa kanyang kapatid.